sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng aking video na ina-upload. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng aking video na gagawin. At sana po ay nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. Sa araw po na to ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Dahil tag-init ngayon, ay kailangan na natin ng mga tinatawag na fire alarm protection. So, ang pag-usapan po natin ay itong tinatawag na FDAS. So, para maiwasan po yung mga sunog sa mga bahay, sa mga building, industrial, at iba pa. Pag sinabi po natin FDAS, Fire Detection and Alarm System. So, kaya nandito sa harapan ko, yung tinatawag nating Fire Alarm Control Panel. Pero bago tayo magsimula, iisa-isahin po natin yung ating mga ilalagay sa ating kapaligiran. Depende naman yan sa mga fire alarm control panel natin, depende sa na mabibili nyo. Meron talagang pangmaramihan na connection. Marami ang ilalagay mo, heat detector, smoke detector, manual pull station, then of course yung buzzer, then may kapartner siya na indicator. Depende sa unit. Ang importante ngayon sa araw na to, yung unit na ipapakita ko sa inyo ay alam kong magkakaroon kayo ng idea. So para nang sa ganun, maiba man yung unit na yan, meron na tayong idea kung paano natin to i-connecta. So although meron tayong diagram na ibibigay, pero ipapaliwanag ko kung ano yung connection netong hawak-hawak ko na fire alarm control panel. Okay, so number 1 po, meron tayong tinatawag na 24 volts na fire alarm basel. Ito ay 24 volts, so pwedeng irekta sa power supply na DC, at ito ay pinatniran ng tinatawag na kulay red na indicator light. Itong nasa loob na to ay meron tong inilagay na diode. Kami na mismo, ako na mismo yung naglagay ng diode dito. Dahil kapag ka nagkabaliktad yung polarity nito, kahit patay na yung buzzer, posible pa siyang umiilaw. So, kaya nilagyan to ng diode para sumabay. Pag namatay yung ating fire alarm bell, automatic mamamatay din tong light natin. So, sa iba, ang gamit ay strobe. Okay? So, ito ay 24 volts. Kaya mamaya makikita nyo, ikinabit namin ang bell natin or fire alarm bell natin ay doon sa tinatawag na sounder. Sounder 1, sounder 2. Ibig sabihin, dito sa unit na to, dalawa lang ang buzzer na pwede natin i-connecta doon sa terminal. So, ibig sabihin, may sounder 1, may sounder 2. So, mamimili ka na lang doon kung saan mo ilalagay. So, eto naman yung tinatawag nating MPS or manual pull station. Si manual pull station, sabi dito, push here. Ibig sabihin, nakita mo na yung sunog, ipupush mo na kagad, hindi pa naaamoy ng ating sensor o mga detector natin, yung smoke detector saka heat detector, pwede mo na kagad ipush to. Once na pinush mo to, maririnig mo ngayon magbabaser yung ating bell. So, kung gusto mong patayin naman, dito mo naman siya sa loob, ipupush mo to, pipindutin mo doon, lalagay, ayun. Bago ka magma-manual na mag-push sa reset saka sa mute para huminto totally yung sounds. So, ang wiring connection natin dito ay meron tong nakasulat na L positive. So, yung L positive natin ay positive wire papunta doon sa ating zone. Meron po kasing zone 1, zone 2, zone 3. At meron po naka-indicate sa loob nito na positive, negative, positive, negative. Zone 1, Zone 2, Zone 3 ang nakasulat po dito. So, pero kahit saang zone po, kung ilan po yung mabibili nyo na ganito, na merong, etong sa amin ay 4 ang zone niya. Ibig sabihin, kahit saang zone mo ilagay ito, kahit magkapalit ang smoke detector saka heat detector, wala pong problema yan. So, basta alamin nyo lang po lagi kung nasaan po yung mga positive nito. Okay, so ulitin ko, L positive, positive wire. C,
C1 sa negative. So, ayun ang nakalagay dito. C, negative. So, papunta sa negative. Then, pumunta naman tayo ng heat detector. So, sa heat detector natin, of course, may base to. So, makikita nyo dun sa ating heat natin, merong line 1 na nakasulat, automatic, ayun ang positive. Ito yung red, line 1. So, dito naman ay C1, ayun naman ang ating negative. So, si C1, ayun ang negative. Sasara na natin to. At ito naman yung ating smoke detector. Sa smoke detector, ay meron tayong makikita na nakasulat na L1, ayun ang positive natin. Kaya makikita nyo kulay red yung ginagamit ko. Dito naman sa baba ay LC, ayun ang negative. Sa ganitong model. Kaya titignan nyo rin kung ano yung model na makakawakan nyo. So, eto na yung ating fire alarm control panel. Ayan. So, makikita po natin dito, meron tayong control, naka-on na tayo. Meron tayong reset. Meron tayong delay, disable. Meron tayong signal hold, disable. Meron tayong relay. Meron tayong bell, mute. Then, panel mute. Ang lagi namin ginagamit ay reset sa kayong mute. So, mamaya makikita nyo. Meron tayong zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Ito po ay titestingin natin isa-isa kung gumagana to at magre-response yung ating mga buzzer. Pero meron po tayong LED indicator. Ito po yung LED indicator natin. So, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, may indicator na nakalagay dito. So, pag tinignan nyo, paano ba natin malalaman kung may problema itong ating fire alarm control panel? Kapag yung fire alarm natin, especially itong open circuit, at umilaw tong LED na to, automatic po, sa zone number 4 ay merong problema. So, kapag open circuit, ang karamihan pong trouble na nai-encounter namin dito sa open circuit, yung terminal ng zone 4 ay natanggal yung resistor. Kaya lumalabas na open circuit ka. Pero once na may nagdikit naman ng linya, yung positive at negative, mag-short tayo dito. Iilaw naman tong indicator na to. Na ibig sabihin, sa zone 4 ay merong shorted na linya. Kung umilaw dito, etong LED na to, ang ibig sabihin yan, may short circuit sa zone 1. Hindi ka kailangan pumunta ng zone 2, hindi mo kailangan pumunta ng zone 3 o ng zone 4. Kung saan lang nag-i-indicate, example, eto umilaw. So, sundan natin to, ayun yung arrow niya. Open circuit, malamang may open ka na resistor na 10K 1/4 watt sa loob na itong control panel. Siyempre, magkakaroon dito ng indicator, power. Pag nagka-power na ito, power on tayo. Pag sinasabi naman na AC power fault, kapag battery yung gagamitin mo, ibig sabihin dapat papatayin mo to. So, may dalawa pong switch sa loob. So, pag battery fault naman, naka-on yung AC circuit natin dito, yung line 1, line 2, iilaw naman yung battery fault. Then, of course, mayroon din silang open circuit. Sounder open circuit, sounder short circuit. Ito yung para naman dito sa ating fire alarm bell na 24 volts. So, tingnan natin yung loob. At the same time, mayroon lumalabas na sounds dito. Andito yung buzzer ng kabuuan na itong panel na to. So, buksan natin tong loob na to. Ito po yung ating loob. So, komplikado ang electronic circuit nito. So, meron tayong circuit ng relay, meron tayong fuse, may mga relay din tayo, kaya pag-ingatan po natin na hindi magdikit-dikit yung mga wiring natin. Although, siyempre, naka-intact na to, na pag binili natin to ay malinis na malinis yung connection. So, ang ilalagay lang naman natin ay yung connection ng supply. Ito lang yung madalas namin lalagay. Ito yung supply. At ang supply na to, ito na yan, ang supply. So, nilagyan namin to ng terminal block para sa ganun pag nagde-demonstrate kami, hindi nakalikot ng kalikot dito sa ating loob ng serkito. Kasi baka mahulugan ng screwdriver. Okay, so isasara natin to at isasaksak na natin yung ating plug sa outlet natin. So, meron po kayo naririnig na ganyan. So, papatayin lang natin yan. Okay, so wala na. So, ang unang gagawin natin, i-check natin ang zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. At makikita nyo umiilaw ang power natin, yung LED na yan, na ibig sabihin ay naka-AC tayo.
So, wala tayong umiilaw na indicator ng AC fault natin. Iilaw lang yan kapag battery ang ginamit natin. Pero yung battery umiilaw kasi naka-fault siya, naka-off dun sa loob. Meron din tayong open circuit, meron tayong sounder open circuit, yung kapag yung resistor dun sa loob ay natanggal, at meron din tayong sounder short circuit pag nagdikit yung linya naman natin dito sa ating fire alarm bell. So, iisa-isay natin testingin ngayon yan. Pag pinindot ko to, meron kayong maririnig na tick, lumalagitik yung relay sa loob na ito. Ibig sabihin, pag lumagitik, ayun yung pipindutin mo ulit para ma-check mo ang zone 1 sa unang palapag ng building kung okay lahat ng mga ikinabit mo. Ganon din ang gagawin mo sa zone 2, sa pangalawang palapag, sa pangatlo at pang-apat na palapag. So, basta meron kayong maririnig na tutunog siya. Tick, gaganon. Narinig nyo? So, uulitin natin dito. Ayun na yung mag-a-alarm siya. Para mamatay yan, pindutin yung reset, saka yung panel mute. Pupunta naman tayo sa zone 2 or sa ating pangalawang palapag. Check natin. Pakinggan nyo. Ayun. So, pipindutin ko ulit. Para huminto, reset, then panel mute. Mute tayo. Okay, so, pangatlong palapag. Zone 3. Pindot. Reset, panel mute. Pang-apat na palapag, zone 4. Pakinggan nyo. Pindot. Reset. Pahintuin natin, panel mute. Pumunta naman tayo dito sa ating manual pull station. Para huminto yan, ito yung parang reset sa loob. Then reset, then panel mute. Papatayin natin yung unit, papatayin natin yung saksakan, at bubuksan natin yung loob para battery yung patatakbuhin natin. So, i-off natin tong AC, off, at i-on naman natin yung battery. So, ito naman ang pagaganahin natin. So, yung battery. So, off tayo dito, then battery tayo. Check natin ulit yung zone 1. Isa pa. Reset. Then, panel mute. Zone 2. Tick. Isa pang pindot. Reset tayo. Then, panel mute. Ito po yung plug natin. Number 3. Then, press ulit. Then, reset. Then, panel. Zone 4. Pag ito po ay nakaramdam ng init at usok, automatic na magbabaser yan. Yung idiniscuss natin na papatayin natin sa reset, sa panel mute, uulit-ulitin lang sa zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. So, ulitin po natin. Sounder 1, ito po ang nakakabit. Zone 1, positive, negative. Zone 2, positive, negative. Zone 3, positive at negative. Then, of course, yung power. Natapos na naman tayo ng isang napakagandang laboratory natin sa ating FDAS. So, muli po, maraming salamat sa inyo at sana ay meron kayong nadampot sa aking idea. Kung meron pang kakaiba dito, so kayo na po ang bahala, pag-aralan nyo yung circuito nyo dahil iba-iba naman ang model ng ating fire alarm control panel. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po.
like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.